Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 24, talata 37 hanggang 44. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. At kung babasahin natin ang konteksto patungkol sa panahon ni Noe, babalikan natin sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6 hanggang 7. At doon makikita natin na nalungkot ang Diyos sapagkat ang kanyang nilikha, ang daigdig at ang katauhan na napakabuti at napakaganda sa simula ay unti-unting nabubulok dahil sa kasalanan at ang mga nilalang ay unti-unting sumasama. Kaya nga, nagdesisyon ang Diyos noon na burahin ang kanyang nilikha at magsimulang muli sa pamamagitan ng katauhan ni Noe. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ebanghelyong pinagninilayan natin ngayon na ng mga araw na iyon, ng panahon ni Noe, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Kung ating iisiping mabuti, ang mga salitang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga ginagawa ng mga tao noong panahon ni Noe ay parang hindi naman masama. Hindi naman masamang kumain, hindi naman masamang mag-inuman, hindi naman masamang mag-asawa. Ngunit kung babasahin nga natin ang aklat ng Henesis, normal ang ginagawa ng mga tao. Ngunit sa ilalim ng bawat gawain sa araw-araw ay ang pagkabulok ng tao dahil sa kasalanan. Ang pagsama ng tao. Kaya nga, bagamat inosente ang pagkain, ang pag-inom at ang pag-aasawa, kung ito ay mababahira ng kasalanan, lahat ng ito ay totoong maaaring dalhin ng tao sa kapahamakan. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang kumakain, ngunit hindi naman kumakain para mabuhay lamang. Ang mga tao ay kumakain para sa sariling makamundong kaligayahan. Kumakain ng masasarap, mga mahal na pagkain, habang pinapabayaan ang mga taong nagugutom. Minsan pa nga ang mga tao upang makapaghanda lamang ng malaking piging upang mag-inuman at kumain, kailangan dayain ng kapwa, kailangan nakawan ng bayan, kailangan pagsamantalahan ang walang mga kamuang-muang upang makakain at makainom. Ganon din sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isang institusyon at sakramentong itinatag ng Diyos. Ang lalaki at ang babaeng pinagsama ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin ng tao, sapagkat ang pag-ibig ng lalaki at babae ay larawan at wangis ng pag-ibig ng Diyos na bumubuo ng buhay. Kaya nga sa bawat pag-aasawa, ang layunin ay mag-isa sa pag-ibig ang lalaki at babae at bumuo ng buhay. Ngunit sa panahon natin ngayon, maaari nating sabihin na ang pag-aasawa ay unti-unti na ring nabubulok sa kasamaan. Bakit? Sapagkat mayroon ng iba't ibang konsepto ng kasal. Lalaki, ikakasal sa kapwa lalaki, babae, ikakasal sa kapwa babae, mga mag-asawang ayaw mag-anak. Ang ibig sabihin, ang totoong layunin ng pag-iisa sa pag-ibig upang bumuo ng buhay ng lalaki at babae ay hindi na natutupad. Ang pag-ibig ay naayon lamang sa sukatan ng makamundong kaligayahan. Kaya nga kung pagninilayan natin ang mabuting balitang ito, ganito rin ang nangyayari sa ating panahon at nagpatuloy ang ating Panginoong Yesus. Sinabi niya
Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. At maaari nating sabihin na hindi na namamalayan ng tao na mayroong baha na dinadala ang lahat sa pagkapahamak. Isang baha ng kabulukan at kasalanan. At ito ang nangyayari sa ating buhay sa kasalukuyan. Mga taong hindi gising, mga taong hindi nagbabantay, mga taong ipinipikit ang mata sa harap ng pagsama ng mundo. At bago pa dumating ang baha upang lipulin ng mga tao sa panahon ni Noe, bumabaha na ang kasamaan at kasalanan. At ito ay makikita na rin natin sa ating kasalukuyan. Kung ating pagninilayan, sabi ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon, ang pagbubuo ng arko ni Noe ay isa ng palatandaan upang gisingin ang mga tao. Sa tradisyon ng mga Hudyo sa kanilang literatura, si Noe ay binubuo ang arko na ipinapagawa ng Diyos sa loob ng 120 taon. Sapat ng panahon upang magtanong ang mga tao. Sapat ng panahon upang gumising ang mga tao. Sapat na panahon upang magbago ang mga tao. Ngunit sa napakahabang mga taon na yun, sabi ay pinagtatawanan pa nila si Noe, kinukutya. Ang ibig sabihin ay hindi nila nakikita na ang ginagawa ni Noe ay tanda upang magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang mga tao noon ay namanhid na, pinamanhid ng sariling kasamaan at kasalanan. At maaari nating sabihin na sa panahon natin ngayon, napakaraming tanda na ipinapadala ng Diyos upang tayo ay gumising, upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Upang unti-unti ay alisin ang pagkamanhid ng tao sa kasalanan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ganito rin ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ng ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ng ikalawa. Ang ibig sabihin na sa pagdating ng Diyos, sa pagdating ng anak ng tao, may 2 uri ng nilalang ang haharap dito. Isang taong gising at nagbabantay, isang taong naghahanda at maligayang tatanggapin ang pagdating ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang isang tao naman ay tulog, nakapikit ang mata. Gising, ngunit ayaw makakita. Pinipikit ang mata at nabubulag sa pagsunod sa kalayawan, sa kasalanan sa buhay na ito. At siya ay aabutan ng pagdating ng anak ng tao sa ganoong kalagayan at siya ay matutungo sa pagkapahamak. 2 uri ng tao na inihaharap sa atin ngayon. At kailangan nating pumili. Kailangan nating malaman ang linya, ang guhit at kung saan panig tayo pupunta. Kaya nga malakas ang pagsasalita ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyong ito. Maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Kung alam lamang sana raw ng tao kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda. Ngunit walang nakakaalam ng oras ng pagdating ng anak ng tao. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, kung alam natin yung oras, tayo ay magpapahinga, magsasaya, magugumon sa mga makabuntong bagay at sa mga huling nalalabing oras o minuto doon lamang maghahanda. Dahil alam ng tao ang oras. At ayun ang panganib. Iniisip ng mga raming tao, malakas pa ako, bata pa ako, mahaba pa ang panahon ko. Sa huling mga panahon ng aking buhay, doon ako maghahanda. Ngunit ito ay malaking panganib, malaking kabalintunaan sapagkat ang susi ng mabuting balitang ito
ay ang pagsasabi ng ating Panginoong Hesukristo na maging handa palagi sapagkat walang nakakaalam ng oras ng pagdating ng Anak ng Tao. Kung alam natin yung oras, maaari nating hatiin ang mga panahon at sa mga huling saglit doon lamang tayo maghahanda. Ngunit ang katotohanan na hindi natin alam ang oras. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, manatiling gising at laging maghanda. Huwag tumulad sa mga nilalang nung panahon ni Noe. Unti-unting nabulok, unti-unting sumama at tinangay ng agos. Upang hindi tayo tangayin ng agos at manatiling gising, kailangan nating lumangoy pasalungat sa alon. Pasalungat sa napakalakas na agos ng kasamaan sa daigdig. Kailangan nating imulat ang ating mga mata. Paigtingin at pag-alabi ng apoy ng ating pananampalataya. Katulad ng mga babaeng matatalino, naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Sila ay mayroong langis na patuloy na nagpapaapoy ng kanilang ilaw at ito ay larawan ng apoy ng pag-ibig sa Diyos. Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon araw-araw pag-alabin ang apoy na ito at manatiling gising sapagkat darating ang panahon, ang Anak ng Tao ay kakatagpuin tayo sa oras na gusto niya, hindi sa oras na pinaplano ng tao. Paanyaya ng Panginoon, maging laging handa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.